Marcos, Kapitulo 3. Atong basahon ng versikulo 13 hangtod sa 19. That's Mark chapter 3, verses 13 to 19. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, "And he went up on the mountain and summoned those whom he himself wanted. And they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, to be with him and to send him out to preach, and to have authority to cast out demons. And he appointed the 12, Simon, to be whom he gave the name Peter, and James the son of Zebedee, and John the brother of James. To them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. And Andrew and Philip, and Bartholomew and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who also betrayed him." Palihog sa paglingkod. Let's pray. Labing halangdon o kamhanan ng mga Diyos, we pray, Lord, that you show us Christ today. I know, Lord, that I am worthy to stand before you to receive your word, to give it to your people whom you redeem and we love, whom you claim that you are greatest possession. But I know also, Lord, that this is the reason why Jesus came, took the blame on the cross, so that we could have the confidence to stand before you. So we pray, O Lord, humbly, that you make us who we are not today, and give us what we don't have for your glory alone. In your name we pray. Amen. To follow Christ is to be called by Christ, to be transformed by Christ, to be drawn to Christ, to be sent out for Christ, and to preach Christ alone. Usa kini ka dako kayo nga pagpahinumdom kanato mga igsuon nga walay pagtuo nga mutubo sa matag kasing-kasing sa matag usa nga moresulta sa paghinulsol sa atong mga sala ug mamunga og pagkinabuhi nga makapahimayon sa Ginoo. Hangtod ang Dios motawag kanato, mopili kanato, mubalaan kanato, mahigugma kanato. We are now on the chapter 3, and diri sa chapter 3 gihatagan og igong gibugaton ni San Marcos ang pagka-Diyos sa Ginoo, no? Sa paagi sa authority siyang pagtudlo ngadto sa gahom sa mga milagro, pag-ayos sa mga balatian, bisan gani pag-ayos sa mga giyawaan. Dito makita nga si San Marcos iyang gipakita ang dili malalis nga pagka-Diyos si Jesus Christ. Apan dinhi sad nato makita sa chapter 3 unsa kang il-an ang kasing-kasing sa tao kung ginigiharian gyapon sa sala. Kung inyong nilduman sa miagi mga Domingo sa sermon ni Pastor Paul o ni Bro Michael, adunay duha ka klase nga tao dinhi nga chapter. Ang isa gusto i-prove nga si Jesus ang tinuod nga Messiah ug manluluwas, while the other hand, ang uban sa gusto na i-prove nga si Jesus dili ang Messiah. Ang mga tao nga nagtuo nga sila gipili sa Ginoo, naa nila ang balaod, nakaila sila sa Dios ug nailhan sila sa Ginoo, gusto i-disprove ang pagka-Dios ni Jesus. For me, it's very disgusting. I mean, inana kanilad ba? Despite sa mga dagkong milagro ipakita sa Ginoo, kung naa man gani tao nga dapat unta makasabot o makaila kung kinsa ang Ginoo, kani untang mga tawhana. Para atong makita nga sa gingon ni Pastor Paul sa niyaging sermon nga ang kangilad sa sala ba, instead nga mo worship sa Ginoo, nagulangin sila patyo nila ang Ginoo.
Di pila pwede mag-abot mga igsoon ang gugma sa Ginoo kung nagyapon ang sala diya sa itong kaugalingon. At the same time, sa pikas bahin, ato makita na yung mga tao na gusto nilang i-prove na si Jesus ang Messiah o manluluwas, pero dapat itagbo sa ni Jesus ang Panginoon nun. Mga tao nga, yun ni Bro Michael, linibo. Thousands of people were there. Niyana ni Jesus nga, yes, mutuo mi nga Ginoo ka, pero ayuha sa amin. Unya na natong terms nga, ikagay ang tinuod nga Ginoo. Mao ni ang background sa atong text, sa atong pagpadayon. Dinhi mga igsoon atong mabasa ang usa sa mga highlights sa public ministry ni Jesus. Dinhi ato makita ang gahom ug ang kaalam sa Ginoo. Agi og response ni atong reaction sa mga tao sa iyang pagka-Diyos. Si Jesus nipili og 12 kayano o ordinaryo, mga makasala, aron pakita kung unsa gyud ang tinuod nga sumusunod ni Kristo. Nga sa ato pa mga igsoon, ang atong pagka-Kristohanon o ang atong magtutuo ni Kristo, dili bunga sa atong paningkamot, sa atong kahibalo, sa atong kusog. Pagbuhat kini sa grasya, kaluoy, milagro sa Ginoo. Mao na ang gipakita sa Ginoo dinhi. Dili na to makita dinhi sa chapter 3 verse 13, but imong basahon sa Lucas 6:12. Jesus prayed. Sa wala pa ang pagtawag, sa wala pa ang pagpili, sa wala pa ang pagsangkap, sa wala pa ang pagpadala ng tawhana, ang Ginoong Jesus, balaan Diyos, the Son of God, the Son of Man, prayed for these people, for this redemptive plan. Usa kini ka milagro mga igsoon tungod kay kung imong masabtan kini ang bugtong paagi sa Ginoo aron sa hingpit masangyaw ug mapatayag ang kitibuk-ang plano sa Ginoo unsaon niya pagluwas ang mga tawo nga iyang gipili og higugma. Wala laing backup plan. Kung inyo na basahon nimo tibok gospel, wala. Kanirang 12 ka tawo iyang gipili. And the rest is history. Inana ka grabe ba? Kung atong pamalandungan diya sa Lucas 6:12, no? Sa wala pa nato madawat ang pagtuo mga igsoon, sa wala pa nato maangkon ang kaluwasan, makalaom o makasalig kita nga dili ni mapakyas. Ang pagtuo nga nato karon sa itong kasing-kasing, dili ka lang mapakyas tungod kay una, bunga na sa pag-ampo sa Ginoo. Nindot kayo nga comfort nga mubati kag kaluya o kakapoy timani mga igsoon pagtuong ngay maghihuptan karon bunga sa pag-ampo gugma sa Ginoo. Sa pagpadayon atong makita diya sa verse 13, no, nga giunsa pag hanay sa Ginoo ang paagi sa pagpili o pagtawag ani mga tawhana. Pinahan ko sa version sa LSB nga gitawag nga gigamit diri kay siya nga summon sa ESB kay call. Kung pure mga Bisaya, lahi gyud na ang gitawag o gipatawag. Ambot kung naman ay nakakaman na. Lahi nang gitawag ti ka or gipatawag ka. Ang pulong nga gipatawag ka, that means ang nagtawag nimo na ay power, na ay katungod, o wala kay rason nga mobalibad, or else you will face the consequence. Nindot kayo ang pagsugod din ba kay kini mga tawhana na ilhan sa Ginoo. Kani mga tawhana nagpuyo sa same nga lugar ni Jesus sa Galilee. Ang Galilee is a small place. Nakabasa ang commentary nga kuan daw ni halos magkaila ang mga tao diha bato sa kagamay. At kani mga igsoon nga ipakita dinhi sa pagpatawag sa Ginoo kanila dili ni diha nga level ba. At kani mga tawhana na ilhan tungod kay si Jesus Ginoo.
kining mga tawhana mo iyang gamiton aron mapadayon ang iyang ministry kung siya mamatay na o muadto sa cross o mabanhaw. The Great Commission. Kining mga tawhana usab magpakita kung unsa ang tinuod na magtotoo ni Kristo. Sa unsa nga paagi o sa unsang rason ato makita sa verse 13, gipili o gitawag sa Ginoo ni mga tawhana because He wanted them. He desired them. Sa ato pa mga igsuon, ang Diyos nga balaan, gamhanan, ug walay matago sa iyang kaalam, nipili ani mga tawhana, kay bawo siya nga kani mga tawhana, dili gini angayon ang tatawgon. At mabasa sa John 15:6 no nga, ningon siya nga, wala mo makailan ako ang nakaila kaninyo. And ako ang nag-desire. Kung imo naon ba, ang Diyos gusto makikuban ni mga tawhana. Gusto ang Ginoo makaangkon, gusto sa Ginoo kini mga tawhana makabaton og tinuray nga relasyon sa Ginoo. Close, intimate relationship na iyang gi-desire. Ang gusto sa Ginoo nga kini mga tawhana makasabot na they need to belong to Jesus. Na sila magkinabuhi diha ni Kristo. Na sila makaila ni Kristo. Na sila mga lagad ni Kristo. Panang pinaka-importante, gidesire sa Ginoo kani mga tawhana makikuyog niya so that they will not just to learn about Him, but to learn of Him. Nga dapat nilang mailhan, di lang kung unsa si Kristo, but kinsa si Kristo. Of course, very important kay sa ilang pagpadayon sa pagkuyog-kuyog ni Jesus, they have to know what to preach. Of course, that's the message of the gospel, the kingdom. But ang labing mahinungdanon sa tanan, they need also to learn how to preach. Kinahanglan ang ilang pagsangyaw diha sa gugma. Ug ang pinaka-importante, they have to know who is to be preached. So dili lang unsa ang isangyaw, sa unsa paagi isangyaw, but kinsa ang isangyaw. Mo ni pinaka-importante manang si Jesus, they have to go with them. These people have to go with Jesus. Nga ato ning kun ato ning sabton, usa kini pagpakita sa gamhanang pagpili sa Ginoo para sa tong kaluwasan. Nga walay tao diha siyang kaalam, siyang kusog, siyang panikamot na makakwalify na makaingon gitawag ko sa Ginoo. Wala nga igsoon. Klaro kay dinhi. Ang tanan nga iyang gitawag iyang gitinguha. Hindot kay paminawon ba? Lahi man ang gusto. Kaya yung gitinguha, di ba? I desire. Dili lang I want, I desire. Anong desire man ang balaan ng Ginoo sa mga makasala nga tao. And usa sa kamatuoran nga atong mabasa diha no nga and they came to Him. So mga igsoon, ang gamhanang pagpili sa Ginoo, inubanan din na pirmi sa iyang dili mapugang grasya. That's irresistible grace. Tanang ipili sa Ginoo, dili makabalibad. Dili kay naa sila'y kapasikaran ng balibad sa Ginoo, but no, that's because of grace. Sa ato pa, kini mga tawhana nakasinati sa grasya sa Ginoo. Grabe ang milagro, no? Wala sila makaila sa Ginoo, naas na sa libo ka mga tao, pero sila lisadong sa Ginoo. Di ko ka-imagine ba? Ibutatag 10,000 of people at nga time dito sa setting. Yun sila pagadungog na silang ipili sa Ginoo. Siguro sa tubangan, but I don't know, wala ko nakakita Ginoo kanang commentary about ano ba. But grabe, amazing kayo. Of course, we know what happened. They came to Jesus. Ilang ibiyaan ang tanan. O gikan sa crowd,
they were separated, even though they did not know in the first place. That step alone would lead them to a life that is to be His glory. And then, ato mabasa din sa verse 14, and He appointed 12. Appointed 12. Dini itong makita ang pinaka sentro sa grasya sa Ginoo. Tungod kay sa dihang ang Diyos mutawag kanato, atong makita mga igsoon nga ang Ginoo mubag-o nato. Wala sila gingnan sa Ginoo nga, you will just become an apostle. No, I will make you an apostle. Sa ato pa, kung ikaw na ni Kristo, tagaan kag bagong pagkatao sa Ginoo, dili lang ka i-change to someone nga, that's it, Christian na ka. No. Kani mga tawhana, gihimo sa Ginoo o apostoles. So, ang pagtawag sa Ginoo, mulid yun na o transformation. Jesus did not simply call them as apostles. God will transform them to be apostles. Na kung ato gamiton ang term ni San Pablo diya sa 1 Corinto 1:27, ngingig kayong gigamit ni Apostle Paul diya, no? Sa mata sa katawhan, kining mga 12 ka apostoles, gitawag sila mga walay kapuslanan, mga mahuyang, mga sinalikway, mga walay bili, mga tinamay. Kung di mong basahon tibok Gospel sa Mark, even Jesus called them mga hungog, spiritually dense, mga way pagtuo, o mga madudahon. Apan sa dihang kaning mga tawhana, anaa ni Kristo, these people became the representative of God, of His message of the gospel of salvation. Kung atong sabton mga igsoon, ang tanang gahom mag-claim ni Jesus when He was on earth, anaa ni mga tawhana. When Jesus said, I am the truth, the way, and the life, kana ang authority ihatag ani mga tawhana. Kining mga tawhana nahimong unang saksi sa atong pagtuo. Kining mga tawhana nahimong tinuuray nga magsangyaw sa kamatuoran, sa pakigsaan sa Ginoo, sa covenant sa Ginoo. Kining mga tawhana mao'y unang nihangot sa cross o paggabanhaw ni Kristo. Kining mga tawhana mao'y unang isangyaw sa cross o kapasayloan sa sala diha lamang ni Kristo. Kining mga tawhana mga igsoon may unang nisangyaw ng kaluwasan diha lamang sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo, pinasikat sa buhat ni Kristo ngadto sa cross nga may only base atong kaluwasan. And the only reason ganung nabuhat nila mga igsoon, they just simply with Christ. Wala sila gibuhat. They just simply with Christ. Kung di mong basahon sa Acts 4:13, sa diyang si Peter, yatubang ang mga leaders sa Jerusalem. Gingnan sila, kung sa may gibuhat ang mga vigrado, mga kisan mga tawhana. And the only reason ngayon na point is that, di ba mo maraming magkukuy ni Jesus? And yet these people, mga igsoon, may himong source sa atong mga doktrina. Kining mga tawhana, may source atong Biblia. Kining mga tawhana, may rason, ano nagpundok ta karon. Let's face it, we are fruit of the faithfulness of these people. And the only reason ganun nabuhat nila, it's because they are in Christ. Sa kini ka pagpahinumdum nato nga ang kalambuan sa pagtuo o even sa simbahan wala magdepende sa abilidad sa tao.
Kung mudako ang simbahan, kung mudako ang atong ministry, that's because tungod na sa Ginoo, buhi o gamhanan ng Ginoo mga igsoon. Dili kini mga tawhana may explanation nganong nidako ang Kristiyanismo. Igo sa igamit sa Ginoo. Their faithfulness display God's grace. Usahay mapahinumduman ka mga igsoon nga bisan gani ang pag-share sa gospel, dili na bunga sa atong kaalam o sa atong kahibalo. Usa ka hagit o pahinumdum ka nato nga sa matag higayon nga tao mo barog dinhi, musangyaw sa ebanghelyo, wala na magdepende sa iyang ka-bride. Wala na magdepende sa iyang kusog o kahibalo. Usahay, dako ning sagpa sa tuwa ba nga kung mubarog diya ang usa ka tawo na muwali, nga pride kayo, ma-impress ta. Makalimot ta nga ang paagi sa wali, dili na importante. Kinsa ang giwali? Yes. Nga itong hulnaon nga, kung mas kamao ang mubarog diya, maminaw ta. Kung di kamao, okay ra. Marmag mausab ang gospel kung ang tao ang mubarog din kay dili imong preference kay istorya. Sa kaya kapag binundom ka nato ug ang pinaka-importante mga igsoon, just like aning mga tawhana, kaning mga apostoles sa Ginoo, when they were transformed by God, God gave them a new identity. Same sa ato ang mga igsoon. Sa dihang kita muangkon ug mutuo, kita sumusunod ni Kristo. Ang pagka-Kristohanon, sumpay na sa imong pagkatao. Mahimo na nimong apelyido. Kung ikaw sa ginikanan, then you will be called a Christian parents. Kung ikaw sa kabana, sa kasawa, mahimo lang kang Kristohanon nga bana o asawa. Kung ikaw trabahante, mahimo lang kang Kristohanon nga trabahante. Kung isa ka boss ka nga Kristohanon. Kung Calvinist ka, dapat Christian ka Calvinist. I love sugot pa kung ka Calvinist. Dapat ingnon ka Christian ka nga Calvinist. Okay. Dako kay nagdiferensya mga igsoon. So the calling, the transformation, and the drawn to Him is very important because this is the first step so that these people will be worthy to be trusted with the most important task ng hatag sa Ginoo. And that's to preach the gospel. The great salvation, mga igsoon. Hinana, kabililhon ang mensahe sa Ginoo. Wala niya gisalig ni bisan kinsa. Of course, wala gyud mapili nato mga igsoon. Kisa ba ngayon mo barog kumingon, Lord, ako'y pada Lord. Kay kamao kay ko. But dito makita mga igsoon, sa before pa isalig sa Ginoo ang kaluwasan nga iyang gipakamatyan, iyang giplano gikan sa eternity past. Sa mga tao, dapat kanang tawhana, anaan niya, gibag-o niya, o anaay pagtuo diha kaniya. Inana siya kasimple mga igsoon. Tungod kay ang kaluwasan nga iyang gihatag o gisalig sa atoa, mo ay kaluwasan aning mga tao nga iyang gipili o gigugma. And we know, mga igsoon, na dili gyud mo pakyas ang Ginoo. Nindot kay siya nga pagpahinumdum no nga, we fail. Mapakyas yun yan. Wala may lagi sa tuwa din eh. But the God who transformed us is more than faithful. He will use us.
And natong mabasa diya sa verse 15, niya siya diya, to have authority to cast out demons. So ang mga tao nga igitawag ug anaan niya ug iyang gibag-o, hatagan sa Ginoo og kapamatuoran. The calling, the transformation, the commission has a confirmation. Wala pa may New Testament atong time para maka-check kung kani matawhana gikan sa Ginoo. But their preaching must be done supernaturally. Manang nga sila gahom sa paghawa sa mga demonyo, pag-ayos sa mga sakit. It's not them, but it's the power na gihatag sa Ginoo nila. Okay, there's no other way for them to attest or sa ilang magpakita na sila gisugo sa Ginoo, gihatagan sa Ginoo gahom sa pagsangyaw sa tinuod nga balita, pag kinaagi lamang sa mga milagro. Kiniusap usa ka pag ahimanglo ka nato, no? Nga wala na may apostoles sa ato karon. Siguro napay makabuhig patay or napay makaayo mga balatian. Kan mga igsoon, walay bugtong paagi karong adlaw nga imong ikapamatuod nga gahom sa Ginoo tinuod, kundi ang pagpakita sa imong kagalingon ikaw gibag-o sa Ginoo. Lain-lain mga igsoon. Kung gusto nimong i-prove ang Bible tinuod, gusto nimong i-prove nga si Jesus tinuod nga nabanhaw, din barog ingon nga Kristohanon. Walay bugtong paagi. Kung gusto nato ipakita sa uban ng Diyos nga itong gisimba, buhi o gamhanan, kundi pinaagi lang sa atong kinabuhi, nagibag-o, giusab sa Ginoo. That alone will project everything. The cross, the salvation, the message of Jesus. Nag-struggle ako, to be honest, kay dili jud ko unta mo barog ba dinhi for but lisod kayo i-preach, lisod kayo isangyaw ang pulong sa Ginoo kung ikaw mismo napakay mga salak magihambin mga igsoon ba garbo. Pagklaro kayo ang Biblia mga igsoon. This Jesus ngayon ang ituhuan, tinuod, nag-transform nila, nag-commission nila, and then Jesus gave them the confirmation only to prove not of their worthiness but the grace and the greatness of one Savior. These people heard Jesus gave the commandment to love God and to love others just I have loved you. These people saw how Jesus lived the commandment He authored. And these people simply followed Jesus. And then, kung padayon tayo sa versikulo 16 hangtod sa 19, puro na siya mga names. Wala gid siya bugat nga doktrina diha, but names. But atong nabasa diha,
Even Jesus gave them nicknames. Nga napamatuod nga they have a very close relationship. One thing lang mga igsoon, nakatago na ito, gamay nga pagtuon. Kining duha ka prominent nga tao nga natin. I will call them prominent. Si Peter o si Judas. Peter was called, si Simon was called by Jesus to be Peter. Kining duha ka mga apostoles, mga igsoon, nagkuyog-kuyog ni Jesus for 3 years. Nakadungog sila sa tanang sermon sa Ginoo. Nakakita sila sa tanang milagro sa Ginoo. Si Peter, puno og skandal. Si Judas, wala. He is morally right. Kung makinumdum mo sa atong paghatag ni Jesus, pagbuak ni Mary Magdalene sa oil, righteous, morally righteous si Judas. Anong ibuubog na kay Jesus? Ato nihatag sa mga pobre. Peter was called by Jesus, "Get behind me, Satan." Si Judas, gingan sa Ginoo, "One of you is the devil." Pero mga igsoon, si Peter, naghinusol ni adto ni Kristo, ug nabag-o. Si Judas, nagbasol ni adto sa mga pare. Kini usa ka pagpahinumdum nato mga igsoon nga si Peter usa ka buhi nga testimony sa Romans 8:38 ug 39. Walay makakuha nato sa kamot sa Ginoo bisan ang ganahan pa sa impyerno. Si Judas mga igsoon usa-usab ka buhi nga pagpahinumdum kanato sa Matthew 7:21. Dili tanan motawag kanako og Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Same people, same teacher, same power, but different faith. Inana, kadako ang grasya sa Ginoo, kaayo sa Ginoo. Peter and Judas receive ilang nadawat same gugma. But we know what happened. Ang akong concern diri is wala ko ilabot ni Judas. Importante, gipili ko sa Ginoo. Mas worse pa siguro ko ni Judas. Or sa kinsa ka nato din eh. But God chose to have a relationship with us. Inana, kadako ang gisalig ng obligasyon sa Ginoo nining mga tawhana. Diha sa ilang mga kamot, gisalig sa Ginoo ang kaluwasan sa tanang tao ngayong gigugma o gipili. Kani mga tawhana, they become the greatest, the source of our doctrines. Not because of their might, but they simply follow Jesus. Usa ka pagpahinom kanato mga igsoon nga ang atong pagkatinawag, ang atong pagkakristohanon, ang atong pagamimbro sa apologiya, ang atong siguruhon nga ana nato ang kaluwasan kita ana ni Kristo. Are we called to follow Christ? Or we are still lost? The invitation is still the same. Walay pagkausap sa presyo sa Ginoo. He still want us to follow Him. To follow Him and Him alone. Let's pray. Praise you, Lord, for this beautiful reminder of the record of truth about our Savior, for once in His life of public ministry, have chosen sinners, wicked people, Lord, to be transformed, to be drawn to you, and be used as an instruments to preach the gospel.
the salvation that you have given us, that you have completed at the cross through your resurrection. I pray, O Lord, that this message will bring reminders and warning to us, and encouragement, O Lord, that the God whom we serve is faithful, powerful, holy, and blameless, and that apart from you, we can do nothing. I pray, O Lord, that you will continue to mold, shape, transform the people, Lord, sa among gamay na simbahan. If there's one thing, Lord, we want to keep, and we want to hold on to, make us faithful, O Lord. Make us blameless and holy. Help us, O Lord, to follow you faithfully. In your name we pray. Amen.